Kaugnay pa rin po dito sa planong ito na paghihiwalay sa Mindanao, plano ni Duterte at ni Alvarez. Si Alvarez kasi, kasalukuyang opisyal ng gobyerno yan, di ba? Mambabatas siya sa kasalukuyan. Si Duterte, sige, kasi pribadong individual na siya, wala na siyang connection sa gobyerno. Pero itong si Alvarez, congressman siya, nabibigyan siya ng pondo para sa kanyang distrito. Di ba? And then, ganito yung kanyang isusulong. Sabi nga ng ilang mga analyst dyan, kapag naging sedition yan, criminally liable sila dyan. So may panawagan ngayon na tanggalin na yan. Tanggalin na yan dyan sa House of Representatives. Kasi para saan pat, pinapasahuran yan, ang laki ng sahod eh, 200 plus yan eh, 280 plus thousand ng isang congressman eh. And then yung allocation pa para sa kanyang distrito. Pero hindi dapat kasi para sa kanya yan, di ba? Para yan sa kanyang mga constituents. So ngayon, dahil sa isinutulong niya na posibleng magresulta sa kaguluhan dyan sa Mindanao, sa Pilipinas in general, itong pagkalas ng Mindanao, kasi parang naging sa kanila yung Mindanao eh. Parang sila yung nagdesisyon para sa Mindanao eh. Ihiwalay kami sa Pilipinas. If ever man, mauwi sa sedition yan, o nagkaroon ng rebellion dahil sa kanilang ginagawa, una, criminally liable sila dyan. At ngayon, may pinapanawagan na po dyan na yung expulsion niya. Tanggalin siya ka-coffee dyan sa House of Representatives, no? Expulsion proceedings coming. Ayan na. Naaamoy na ba? Magkakaroon na ba ng pagdinig patungkol sa expulsion ni Alvarez? Solon wants Alvarez probe over Mindanao secession plan. Ano sa tingin ninyo? Will former House Speaker Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez end up getting kicked out of Congress for advocating Mindanao's secession? Sa tingin ninyo, ka-coffee, dapat ba itong tanggalin dyan sa House of Representatives kung siya ay magsusulong nitong paghihiwalay sa Mindanao dito sa Pilipinas? Comment your opinion dyan sa ating comment box. This question will be answered sooner or later as Camiguin Lone District Representative Hurdin Jesus J.J. Romualdo urges colleagues in the House of Representatives to investigate and should the evidence warrant, initiate expulsion proceedings against Alvarez for his supposed role in the secession movement. Ano sa tingin ninyo? Feeling ko, mukhang matutuloy itong pagdinig na yan. At isa pa, ang binabanatan nila kasi dito ka-coffee, isa sa primary antagonist sa side ng mga Duterte, no? Pinaka-kalaban nila dito, tinitinan nilang kalaban, itong si Romualdez, si Martin Romualdez, na kasalukuyan pong House Speaker. Hindi kasi sila nakakaporma dyan eh. Kasi siguro, gusto nilang makakontrol ang Kongreso, ang problema, powerful itong si Romualdez eh. At yung mga congressman, yung mga mambabatas dyan, except sa mga ilan-ilan, unified ito, nagkakaisa. Even na, nag-issue pa nga ito ng unified statements against the Dutertes. Then, off naman, nalalait-laitin mo yung Kongreso, sinisira yung reputasyon ng Kongreso dahil sa mga negative remarks ni Duterte. Sa tingin ko, if ever magkakaroon ng pagdinig yan, kailangan na ma-establish ito, may sapat pa tayong ebidensya dito sa gustong gawin ni Alvarez. Magkakaroon ng pagdinig yan at posible nga siyang matanggal. Depende sa magiging resulta ng pagdinig o ng investigasyon dyan sa Kongreso. Pero medyo mahirap-hirap na proseso ito kasi yung kay Teves nga, di ba? Hindi ganoon ka nag-develop eh. Pero let's see. Lawmakers and ordinary Mindanaoans are gravely concerned over the potential implications of such separatist movements on national unity and stability, Romualdo said in a statement itong araw po ng Linggo. Ngayong araw lang po yan, February 4. The proposed separation of the Southern Islands from the rest of the country was floated by former President Duterte, pribadong individual ito, and supported by Alvarez, na opisyal po ng gobyerno. Kinatawan po ng mga constituents dyan po sa Davao. Alvarez served as House Speaker. Yun ang malungkot eh. Dati ka pang House Speaker during the first 2 years of the Duterte administration. Romualdo said the secession proposal has far-reaching effects on the values of sovereignty, unity, and rule of law in the Philippines. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Dapat bang tsugiin itong si Alvarez as early as now dyan sa House of Representatives? Pero syempre, due process pa rin yan. Syempre, hindi titigil yan. O baka lalong magwala yan, ka-coffee. Mas lalong mag-iingay yan if ever na gawin sa kanya yan. It took many decades and countless lives lost before Mindanao experienced relative peace. Correct. Ito yun eh. Sobrang tagal ng pakikibaka dyan sa Mindanao and then ito lang yung mangyayari. Gigibain ulit, guguluhin ulit. Diba? Sayang lahat ng efforts. Now that it's on the road to prosperity, it's frustrating that people like Duterte and Alvarez
are willing to throw all the sacrifice in the name of self-preservation. Sabi ni Romualdo. Galit itong si Romualdo eh. Kasi tama nga naman. Ano yung para isulong nyo lang yung self-interest ninyo? Para sa sarili nyong kapakanan? Sasayangin mo lahat ng efforts? Ilang dekadang pakikibaka yan ang na-address at ngayon unti-unti na nga nagbe-benefit ang taong bayan dyan. Romualdo and his son, Governor Xavier Jesus Romualdo says Camiguin, an island province in the northern Mindanao, is vehemently opposed to Duterte's self-serving plan to divide the nation. Meron talaga silang plano, Ka-Coffee, na iwatak-watak ang Pilipinas, paghiwa-hiwalayin itong Pilipinas sa mga dahil sa sarili nilang interest. At hindi dapat mag-prosper yan. Hindi dapat mag-develop yan. As early as now, wakasan na yan mga plano nila, kung ano man po yung plano nila. And good thing naman, nagkakaroon po ng unified response sa mga ahensya pa ng gobyerno. Ang UPAPRO, nagsalita na ito. Naglabas na ito ng kanyang statement. No? National Security Council, naglabas na rin po yan ng statement niya. Si BARM, naglabas na rin po sila ng statement. At lahat, iisa ang kanilang sinasabi. Ayaw namin ihiwalay itong Mindanao. Di ba? Una, hindi sa inyo yan. Para kayong dalawa lang yung mag-desisyon dyan. O kung sino man yung mga kakampi nyo dyan. Kayo lang mag-desisyon dyan na ihiwalay ang Mindanao. Definitely, hindi, ayaw namin yan. Dahil unti-unti na nga itong umuunlad eh. Dahil unti-unti na nagiging maayos eh. Unti-unti nang nauubo sa mga local insurgents eh. Diyan sa Mindanao eh. Then all of a sudden, babalik na naman tayo dito. Back to square one. Kawawa yung ating mga kababayan. Kawawa yung mga residente diyan sa Mindanao if ever mangyari yan. Anong say ninyo dyan? Sige. Family Chubs. Oy, good GM. Ka-Coffee watching from Toronto. Canada. We love PBBM and we love the Philippines, our beloved country. Correct? Thank you, ma'am, sa pagmamahal sa Pilipinas. Kung mahal natin ang Pilipinas, huwag natin ito paghati-hatian. Huwag natin hati-hatiin yan. Joselito Villarino, pinakamaganda ay pasipan nyo sa kabayo lahat ng kalaban ng gobyerno. Kailangan ng due process lang, Ka-Coffee. Siyempre, kailangan may sapat na ebidensya, batayan din po para mangyari yan. Ikulong ninyo si Duterte. Tingnan natin. ICC baka yun ang paraan. Dapat yan si Alvarez kinasuhan ng gobyerno. Ay naghahanap lang yun ng mga ebidensya, Ka-Coffee. Pag nakakita ng matibay na ebidensya dyan, posibleng gawin siya sa kanya yan. Ang asong ULOL, ayaw ng tchatcha. Gusto bugi para paikot-ikot, sabi ni Antero Bernaber. Sa totoo lang, di ba, nung panahon niya, isinulong niya ito eh, pag-amiyanda sa konstitusyon eh. Federalism nga ang gusto niya mangyari dyan, Ka-Coffee, no? And then ngayon, dahil hindi niya na term, ayaw niya na. Diba? Talaga yun? Self-interest yun, selfish yan. Kasi during his administration, gusto niya mabago. And then ngayon, na iba na ang administration, ayaw niya na. We united as one. Ligaya Ignacio Rafael. Rafael, happy viewing. Ligaya Ignacio Rafael, watching from Iceland. Hello po sa inyo. Marcos pa rin. No to Fen-Fen, DSA Rafen. Sabi ni Louis Gladys. Hello sa inyo, Ka-Coffee, sa mga nakatutok lang sa atin. Magandang morning, magandang gabi po sa inyo. Kay Polly Penny, hello sa inyo sa Facebook. Kay LBN Nas, shoutout po sa inyo. Kay Emily Pumadas Castro, nakikinig din po sa atin. At kay Anal Antonio, happy viewing po sa inyo dyan sa Facebook. Ha? At yung mga Ka-Coffee natin na nasa YouTube, happy viewing din po sa inyo. At Ka-Coffee, baka nasa Facebook ka at hindi ka pa nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang Ka-Coffee, paklik na lang po ng follow dyan sa taas. At kung nasa YouTube naman po kayo, ay i-click mo po ang subscribe. Sige, move on tayo sa ating next topic. Kunin nyo na inyong kape at diretso tayo sa ating susunod na topic.